Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami pang kwento. Hello, mga kabulilit, tanong muna. Kapag nakita nyo ba ang pagong, anong naiisip nyo? Mabagal, matigas ang shell. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo, na ang pagong ay may sikreto? Oh, may plot twist na. Ngayong araw, magkukwento ako tungkol sa ang prinsesa at ang pagong. Kumuha na ng popcorn, at simulan na natin. May isang kaharian, na puno ng mga bulaklak, at huni ng ibon. Ang kaharian na ito, ay kilala sa kanyang kagandahan, at kapayapaan. Ang mga tao dito, ay masayahin at mapagmahal sa kalikasan. Dito nakatira, si Prinsesa Maria. Mabait si Prinsesa Maria. Siya ay kilala, sa kanyang kabutihan, at malasakit, sa lahat ng nilalang. Ang kanyang mga mata, ay laging puno, ng kagalakan at pag-asa. Ang puso niya ay parang ginto. Hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin, sa kanyang mga gawa. Ang kanyang pagmamahal, ay walang kapantay. Mahal niya ang lahat, tao man o hayop. Madalas siyang makikitang, nag-aalaga ng mga hayop sa palasyo. Ang mga hayop ay tila nauunawaan, ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Isang araw, naglalakad si Prinsesa Maria sa hardin. Ang hardin ay puno, ng makukulay na bulaklak at mga puno. Ang hangin ay sariwa, at ang araw ay nagbibigay, ng liwanag at init. Mainit ang araw, at kumakanta ang mga ibon. Ang mga ibon, ay tila nagdiriwang ng magandang araw, kasama si Prinsesa Maria. May nakita siyang, maliit na fagong. Ang fagong, ay tila, nahihirapan at nag-aalala. Nakadapa, ito, at hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata, ay puno ng takot at pagod. Kawawa ka naman, sabi ni Prinsesa Maria. Dahan-dahan niyang kinuha, ang fagong, at inalagaan ito. Pinagaling niya ang sugat, ng fagong, at binigyan ito, ng pagkain at tubig. Sa kanyang mga kamay, ang fagong, ay muling nakaramdam, ng pag-asa at kaligtasan. Dahan-dahan, binuhat ni Prinsesa Maria ang fagong. Ang kanyang mga kamay, ay maingat at puno ng pagmamahal, na para bang ang fagong, ay isang mahalagang hiyas. Dinala niya ito, sa kanyang palasyo, isang lugar na puno, ng kagandahan at kapayapaan. Ang bawat hakbang, ay puno ng malasakit at pag-aalaga. Huwag kang mag-alala, sabi ng prinsesa sa fagong. Tutulungan kita. Ang kanyang boses ay puno, ng katiyakan at pag-asa, na para bang ang lahat ng problema, ng mundo ay mawawala. Nalinis ni Prinsesa Maria, ang sugat ng fagong. Ginamit niya ang pinakamalinis, na tubig at pinakabanayad, na tela upang hindi masaktan, ang kaawa-awang nilalang. Binalutan niya ito ng malinis na tela. Maingat na sinisiguro, na ang sugat ay, hindi na muling magdurugo. Ang bawat galaw, ay puno, ng malasakit. Araw-araw, binibisita ng prinsesa ang fagong. Hindi niya ito pinabayaan, at palaging tinitiyak, na ito ay nasa mabuting kalagayan. Kinakausap niya ito, at kinakantahan. Ang kanyang mga salita at awit, ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga, na para bang ang fagong, ay isang mahalagang kaibigan. Pinapakain din niya ito, ng mga sariwang gulay. Tinitiyak na ang fagong, ay laging malusog at masigla. Ang bawat araw ay puno, ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa pag-aalaga,
ni Prinsesa Maria, gumaling ang Pagong. Naging magkaibigan sila, lagi na silang magkasama. Naglalaro sila sa hardin, at nagkukwentuhan. Salamat sa kabutihan mo, Prinsesa Maria, sabi ng Pagong. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Teka, kabulilit, anong sa tingin nyo ang gantimpalang ibibigay ng Pagong sa prinsesa dahil sa kanyang kabutihan? Magic powers kaya? Isipin nyo muna, at e-comment nyo yan mamaya, ha? Okay, balik tayo sa kwento. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Lumakas ang hangin, malalaki ang alon sa dagat. Umapaw ang tubig sa ilog. Binaha ang kaharian. Natakot ang mga tao, naghanap sila ng ligtas na lugar. Tulungan ninyo kami, sigaw ng mga tao, malulunod na kami. Nakita ng Pagong ang nangyayari. Lumaki ito ng lumaki, naging higanti ito. Sumakay kayo sa aking likod, sigaw ng Pagong. Ihahatid ko kayo sa ligtas na lugar. Isa-isa, sumakay ang mga tao sa likod ng Pagong. Iniligtas sila ng Pagong mula sa malakas na bagyo. Labis na nagpasalamat ang mga tao sa Pagong. Ang kanilang kasiyahan ay hindi maipaliwanag dahil sa kabayanihan ng Pagong na ito. Naging bayani ang dating maliit na Pagong. Mula sa pagiging simpleng nilalang, siya ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan sa kanilang komunidad. Naalala ng lahat ang kabutihan ni Prinsesa Maria sa Pagong. Mga kabulilit, ang ganda ng kwento, di ba? Ang natutunan natin dito ay ang kabutihan at pagiging mapagbigay ay may kaakibat na gantimpala. Kung tutulong tayo sa iba o magpapakita ng malasakit, maaaring masiklian tayo ng saya at pagmamahal. O siya, kabulilit, kung ikaw si Prinsesa Maria, anong gantimpala ang gusto mong matanggap mula sa Pagong na may superpower pala? E-email nyo ang inyong sagot sa email address na nagpa-flash sa screen. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa Bulilit Channel. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga kabulilit. Bye!